Hello, good morning guys. Kumusta na kayo? Nandito tayo ngayon sa farm guys para i-flex ko lang itong resulta ng pagpo-pruning ng mga iba't ibang grapes varieties dito sa ating farm. Ayan guys, so makikita nyo, nag-change color na itong Baikonur. Ayan. Dito sa ating farm guys, iba-ibang variety ang itinanim ko dito sa ating maliit na grapes farm. Nandyan ang Baikonur, nandyan ang Moondrops, nandyan ang Gift of Nisbitaya, nandyan ang Joy Seedless, nandyan din ang Red Cardinal, nandyan din ang Shakhtar. Itong grapes ko pala guys ay 1 year lang na naitanim. Prenoning ko sila pero hindi sabay-sabay ang pagpo-proning natin guys. Depende yan sa growth niya at saka sa development ng kanyang mga puno. Gaya ng nakikita yung ngayon guys, ayan o, nag-uumpi na siyang mag-berry zone or nag-change color na siya. It is now entering its berry zone period or yung pag-change color ng ating berries, ayan o. Estimated na pagkahinog nito guys sa Valentine's Day or to be exact, February 16. Ang binibilang ko kasi guys, 90 days from the pruning date. So magna 90 days siya sa February 16. So around that time, pwede na tayong magpitas ng bunga ng ating ubas. Ayan o, nagbeberos na siya talaga itong Baikonur natin. Maganda ang pagbubunga guys ng Baikonur kasi siya ang best performance dito. Itong prenoning ko na sumunod ay itong Gift of Nisbitaya. Papakita ko guys itong bunga ng Gift of Nisbitaya. Ayan o, medyo pabilog siya. Hindi ko pa naman alam talaga ang characteristic ng berries ng Gift of Nisbitaya, pero ang sabi nila matamis daw ito. So ayan, meron tayong isang puno dito sa ating farm. Ayan, 3 bunches ng Gift of Nisbitaya. Tingnan natin yung iba guys, yung ibang variety. Dito mayroon tayong Shakhtar na prenoning dito guys. Ito Shakhtar na yan guys. Yan, nagbunga naman. Although hindi kalakihan ang kanyang bunches, okay lang naman. Blackberries ang pagkaalam ko nito guys, maitim siya pag nahinog. Puro trials lang itong ginagawa natin. Hindi pa naman natin alam talaga ang characteristic ng mga ibang itinanim natin dito sa farm. Itong magandang isa dito ay itong Joy Seedless. Malalaki ang kanyang bunches. Ayan guys oh, Joy Seedless yan. Meron pa doon. Tapos ayan, mga Joy Seedless yan guys. So hopefully maganda maging resulta ng pruning natin ng Joy Seedless. Hindi siya sabay-sabay na nag-flower. Yung flowers niya na iba, nag-fruit seed pa lang ngayon oh. Katatapos pa lang niyang mag-blooming. Pero okay lang kung hindi sabay-sabay. Pero mapapansin nyo guys, talagang mahaba din ang kanyang bunches. Ayan oh, bunches of flowers. So isa din yan na alam kong maganda na variety na prenoning natin, Joy Seedless. Pag nahinog yan, green pa rin yan guys. Itong isa na prenoning natin guys, dito hindi tayo successful. Malaki na ang kanyang puno. Ayan oh, more than pintle pin size na. Malaki na talaga guys. Ayan oh, yan ang Moondrops. Malaki na ang kanyang puno. Actually siya ang pinakamalaking puno dito sa farm, kaya lang hindi natin siya napabunga. So that means hindi pa siya matured, hindi pa siya ready for pruning talaga.
Siguro 2 taon ito bago natin mapabunga. Anyway, okay lang maghintay tayo ng 2 taon kung yan ang kinakailangan. Sinasabi naman nila na maganda daw itong moon drops, lalo na kung ito'y naka-greenhouse. Yun ang isang requirement ng moon drops, dapat naka-greenhouse daw guys. Tingnan naman natin yung red cardinal. Meron tayong prenoning dito na red cardinal. Ito, malapit na siyang mag-blooming guys. Yan o. Malaki din ang kanyang bunches. Papansin nyo, mahaba ang kanyang bunches. Ayan o. Yan, red cardinal yan. Ito pa guys, flowers ng red cardinal. Ayan o. Hindi pa siya nag-blooming. Ayan din, red cardinal. Ito ang unang inalagahan ko. Actually may mga nauna na akong inalagaan noon na red cardinal. Ang isang characteristic kasi ng red cardinal, kung minsan kung hindi maganda ang pag-aalaga natin, nagbibigay lang siya ng false flowers. Ito guys, so mayroon na ring mga bulaklak. Ayan. Ayan. Dito pa. Ayan. Red cardinal yan guys. So, nagbo-blooming na sila. Yung mga naunang prenoning ko na red cardinal. Ang pinakalas na prenoning ko dito, mga red cardinal din. I hope na magbigay sila ng flowers. Kasi kung minsan, may tendency ang red cardinal na magbigay ng false flower. Kung minsan, paasa siya. Hindi nagtutuloy yung kanyang flowers. Ito oh, maliit pa yung mga flowers niya. I hope magtutuloy yan. Kasi medyo malaki naman. Yan din guys, flower ng red cardinal. Actually 2 weeks lang siya, so hindi pa natin alam yung mga resulta ng ibang shoots na lumabas, kung magbibigay ba sila ng flowers or hindi. Ayan o. Pupuntahan natin yung garden ko doon sa malapit sa bahay at makikita natin yung resulta ng pagpo-proning ko doon. Maganda rin ang naging resulta doon eh. Mayroon akong prenoning doon na gift of Nisbitaya at saka Everest. Maganda ang resulta, so ipapakita ko din guys. Ito na guys yung prenoning ko dito sa tabi ng aming bahay. May 2 puno dito ng ubas na prenoning ko. Yung isa yung gift of Nisbitaya at saka yung isa yung Everest. Ito na yung resulta ng pagpo-proning ko sa kanila guys. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga medyo malaki na rin na bunga ng gift of Nisbitaya. Ayan. Malaki na siya guys. Ayan o. Ito din. Ayan o. Malalaki na sila. Lalagyan ko na rin siya ng abono na pampatamis. Kasi itong mga ganito kalaki, in 1 month time magbibirison na yan. Malapit na siyang mapitas. Siguro within 45 days mapipitas na yan guys. Ayan pa. Maganda ang resulta ng pagpo-proning dito sa ubas dito sa tabing bahay kasi naka greenhouse siya. Ayan. Malaki na siya. Saka ang isa pang kagandahan niyan, makinis ang balat nila guys. Hindi sila affected ng thrips. Hindi sila affected ng mga punggos. Makikita nyo yung mga dahon guys oh. Ang gaganda. So malinis talaga. Yun ang isang advantage ng pagtanim sa greenhouse. Ayan.
Meron pa dito. Yan ang bunga ng gift of Nesbitaya. Yan o. Dami nila. Malalaki na. Malaki na rin kasi yung puno ng gift of Nesbitaya natin. Ito, mas malaki siya sa aking thumb or hinlalaki. Malalaki din yung kanyang mga cordons. Pero itong isang prinoning ko guys, talagang maliit pa yung kanyang main trunk. Itong Everest. Ito, kita nyo guys, maliit pa siya talaga. Maliit pa yung Everest. Prinoning ko siya. Hindi ko in-expect na magbubunga siya kasi mga payat pa yung kanyang mga protein cane. Pero nagbigay din siya guys. Pakita ko sa inyo. Yan o, malalaki na rin. Malaki na rin ang kanyang bunga. Ito rin. At saka mahaba ang bunches ng Everest. Yan ang isang maganda na variety dito sa aming vineyard. Haba niya guys oh. Hindi na ako nagtining kasi anyway testing pa lang naman ito. Titingnan ko kung paano ang kanilang performance. Ayan. I think this is enough for today's vlog guys. Sana na-inform kayo or you are educated on my short vlog. Sa mga new viewers natin, please consider subscribing to our channel. Marami pa tayong ipopost na mga experiences sa pag-aalaga ng ating ubas. Sa mga gustong matuto, please consider subscribing. Sa mga subscribers natin, thank you very much for your support. This is Oblong Primores of Morris Farms na nag-iwan sa atin lahat ng isang magandang umaga. Thank you for watching. See you.